Nagsagawa ng reenactment at inspeksyon ng pulisya sa lugar kung saan nalunod ang mga Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagsagawa na rin ng safety audit roon. Nakatutuklay si Mariz Umali. Mariz? Mel, narito ako ngayon sa Dipakulaw, Aurora. Ilang metro lamang ang layo mula sa beach resort kung saan nangyari yung malagim na insidente ng pagkalunod ng mga Ateneo basketball team players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. At sa isinagawa nga nilang reconstruction o reenactment ay lalo raw tumitibay ang mga ebidensya nagpapatunay na nagkaroon daw ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang mga organizer ng naturang team building activity. Bandang alas 4:30 kanina madaling araw nang simulan ang walkthrough at ocular inspection ng mga tauhan ng CIDG, Forensic Group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3 at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Gumamit ng mga aparato para ma-map out ang topografiya sa dalampasigan, pati na sa dagat para matukoy ang lalim nito. 2:40 ng hapon isinagawa na ng mga investigador ang reconstruction o reenactment ng insidente. Itinaon po ng mga investigador yung isinasagawa nilang reenactment sa mismong oras na mangyari yung insidente ng pagkalunod para raw maikumpara o makita nila yung mas malaking larawan kung gaano daw talaga katindi yung mga alon, kung gaano kataas yung tubig noong mga panahon na yon. Ang problema, ayon sa mga ekspertong ating napagtanungan, low tide po sa mga oras na ito. Hindi katulad noong June 8 nung mangyari yung insidente na papataas na talaga yung tubig at matindi na rin daw yung alon dahil pa-high tide na nung panahon na yon. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ang reconstruction. Sinukat din ang distansya ng mga biktima mula sa pampang at ang eksaktong lokasyon kung saan huling nakita ang mga biktima, pati ang lalim ng tubig kung saan sila natagpuan. Ibinabangga raw ito sa mga kuha sa CCTV, pati sa mga pahayag ng mga manlalaro, coach at iba pang mga saksi. Tikom ang bibig ng mga taga-CIDG at naglabas din daw ng gag order ang CIDG sa MDRRMO para raw hindi ma-preempt ang investigasyon. Ang pamunuan ng resort, nakikipagtulungan daw sa NBI. The statement of our client is focused on their personal knowledge on the facts and circumstances surrounding the Ateneo booking and their activities, but they have limited knowledge as to the exact nature of the activities. Our client only knows that it's a team building activity. Nagsasagawa rin ng mga investigador ng masusing safety audit upang beripikahin kung may sapat na mga babalang karatula, mga panuntunan sa kaligtasan at mga kinakailangang emergency safety measures sa tabing dagat. Kapansin-pansin ang mga karatulang nagbibigay babala sa entrada pa lang ng hilera ng mga resort. Nakataas din ang pulang bandila na senyalis daw na bawal lumangoy sa dagat. Pagka red flag po kasi ma'am, hindi pwedeng maligo. Hindi pwedeng pumalaot, yung mga bangka. Ganun po kasi po ma'am, delikado po ang dagat. Nakalagay na po ba yung red flag na yan bago pa mangyari, nung nangyari yung June 8 na insidente na pinasawi nila Baterbonia? Ma'am po, bago po nangyari po yun ma'am, matagal na po naka-red flag yan ma'am. May current po kasi yung ilalim yan ma'am, maski lantap siya. Ma'am, ang alon namin dito ay pag minsan may malalaki, pag minsan po lantap nga pero yung ilalim naman niya current. Kahit nga raw mga lokal na tulad nila, di po kami basta-basta naliligo dyan ma'am, natatakot din po kami. Dalawang mahalagang elemento rin daw ang tinitignan ngayon ng mga investigador. Una, kung bakit hindi na lang ginamit ang swimming pool na hanggang 5 feet lang ang lalim, lalo't SOP daw sa mga aquatic training na isagawa ang drill sa isang controlled environment. At pangalawa, bakit isinagawa ang drill sa dagat noong magha-high tide na ng alas 2:30 ng hapon? Sabi ng mapagkakatiwalaang source, dahil dito, tumitibay raw ang ebidensya nila na nilabag ng coaching staff ang Anti-Hazing Act, kung saan nakasaad na maituturing na hazing ang sapilitan o tahasang exposure to weather. Mel, alas 4:30 ngayong hapon natapos yung reenactment at inaasahan naman daw na matatapos ng PNP-CIDG ang kanilang investigasyon ngayong linggo at nakatakda namang isumite ang kanilang rekomendasyon sa Department of Justice sa kung sino ang mga dapat kasuhan hanggang sa Lunes sa susunod na linggo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.